So Revelation chapter 2 verse 8 hanggang 11 po. Ang sabi po dito, "And unto the angel of the church of Smyrna, write these things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." Verse 11, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death." So dito po, na ito po ay ating napag-aralan na po dati. Pero po, na andrito po tayo para po sa crown of life. Ito na po yung huling crown o yung huling pabuya na na ating pag-aaralan is mga corona. Yung corona na nakalagay dito na naka-display, ibig sabihin ito ay talagang napakagandang pabuya. Okay? So unang-una po sa lahat, may kita po natin dito, may pagbati po yung ating Panginoon. Sabi dito, "And unto the angel of the church in Smyrna." Yung angel po dito ay ibig sabihin ay tagapagdala ng magandang balita. Pero itong tagapagdala ng magandang balita ay si Jesus mismo. Kinausap si John the Beloved. Okay, siya mismo yung tagapaghatid ng magandang balita. Sabi dito, "Isulat mo ito, Juan." Sabing ganon. Itong mga bagay na aking sasabihin. Sabi dito, "Ako ang una at ang huli." Makikita niyo po ito sa maraming mga verses. Sinasabi ni Jesus lagi sa Isaiah 41 verse 4, Isaiah 44 verse 6, Revelation 1 verse 17, at marami-rami pa pong iba na sinasabi niya, ako ang una at ako rin ang huli, or I am the Alpha and Omega. Sinasabi niya po yan sa Revelation, sabi, ako ang nauna at ako ang huli. Paano nangyari yun? Naging tao siya. Kasi siya yung Diyos eh. Sa katauhan niya, siya po ay nagsakatawang tao para tayo iligtas sa ating kasalanan. Paano yun? Siya yung mabubuhay walang kasalanan, mamamatay para sa kasalanan ng tao, ililibing at mabuhay ng magmuli. So binabati niya yung mga church sa Smyrna. Ibig sabihin yung mga bawat isang taong nananampalataya sa Kanya. Ngayon yung Smyrna po, ay dito sinabi niya, point number 1, pagbati ni Jesus ha. Point number 1, Tagalog yung mga points natin dito. Ang Smyrna po kasi ganito, ba't sinabi na buhay at namatay na magmuli? Kasi naiintindihan po ito ng Smyrna. Ang Smyrna po 600 BC o bago po pinanganak si Kristo Jesus para sa katawang tao. Ang Smyrna po ay sinira po ng hari ng Lydia, no? At sila po ay talagang maganda yung syudad nila, pero talagang sinira. Ginawa silang parang walang kabiasnan na lugar. Ang Smyrna po ay nasa Turkey po ngayon ito eh. Siya po ay isang look. Yung alam niyo yung look, yung parang daungan ng mga barko. Maganda po yung lugar na yun para daungan ng mga barko. Kasi medyo napapaligbiran yung malaking tubig siya, pero pagpapasok ka ng konti at safe yung mga barko pagdating ng malalakas na alon, mga bangka-bangka. Kaya dito po maraming magandang negosyo. Nung dumating po si Alexander the Great at nabuo po yung empire ng Rome, yung imperyo ng Roma sa pamamagitan ni Alexander the Great, binuhay niya po ulit itong Smyrna. At yung Smyrna ay dahil dumadaong yung barko doon, syempre nandito yung mga negosyo. Nandito yung kalakal eh. Nagkakalakal sila ng kung ano-ano dyan. At yung pinakapangunahing kalakal po ng Smyrna ay myrrh. Ang myrrh po ay hindi mabango, pero ito ay ginagamit po ng mga Hudyo tsaka ng mga Egyptians, mga Middle Eastern po noon, pag ito po ay pag-eembalsa mo sa katawan ng mga bangkay para hindi mga amoy kagad. So yung ginagawa dito sa Egypt, yun po muna ang ginagamit sa mga bangkay, tapos po babalutan, di ba, bago gawing mami, yung bangkay. Ganun din yung nangyari sa katawan ni Jesus nung siya ay namatay. Nilagay po talaga nila ng myrrh. Diba, yun din ang isa sa mga niregalo kay Jesus, myrrh. At mahal na ang sangkap po ito. So, binebenta nila yun. So, maganda yung lugar doon. Mayaman po yung syudad ng Smyrna.
Pero yung mga Kristiyano po doon ay hindi. Ngayon, tandaan po natin yung bago po dito, may 7 simbahan po na sinasabi dito sa Revelation chapter 2 and 3. At 2 lang po ang simbahan na binigyan po ng pagpupuri at walang pagalit yung Panginoon. Yung isa is Smyrna at yung isa yung Philadelphia. Yung Smyrna isa. At nakikita po natin dito bakit. Bakit kaya sila? Kung mababasa niyo po yung Revelation chapter 2, yung una pong church is Ephesus. Ephesus. Sabing ganon, ang dami niyong ginagawa, ang dami niyong ministeryo. Ang dami niyong mga siguro may feeding ministry kayo, dinadalaw niyo yung mga kasamahan niyo sa simbahan, nagso-soul winning kayo. Pero sabi niyo, you have lost your first love. Ang isa po doon na ibig sabihin you have lost your first love, para sila mga Pariseo. Kasi Ephesian Church, pag binasa niyo yung the book of Ephesians, ang reklamo ni Pablo doon, oo, napaka-relihiyoso niyo nga. Pero ginagawa nyo lang ito panlabas. Pero yung panloob, wala kayong pagmamahal. So, pwede rin dito dahil sila po ay pinapahirapan ng mga, tawag nyo dito, ng mga Romano. Siguro ginagawa nila yun, pero sila po ay pinababaw nila yung mga ginagawa nila. Hindi nila masyado na pagmamalaki na sa Jesus kasi ayaw nilang sila ay kawawain ng mga Romano. Kasi anong ginagawa ng mga Kristiyano? Kasi pag sinabi mong Kristiyano ka, ikaw po dapat ay talagang sabihin mo, mahal ko si Jesus, Panginoon ko si Jesus, at wala ka ng ibang mga Diyos para sa iyo. Hindi mo gagawin parang idol yung hari, yung mga artista, yung sarili mo, yung pera, wala kayong Diyos na luluhuran din na iba. So, hindi lang limited ito sa mga bato-bato na yan, pati inyong sarili. Tandaan nyo, pag kayo ipikon, madali kayo mainis, baka Diyos nyo yung sarili ninyo. Kasi masyado kayo nakatingin sa sarili ninyo eh. So, we have to check that one. Pero yung Smyrna po, ang Diyos po ay masayang-masaya sa kanila. Ngayon yung Smyrna sabi, I know thy works. Alam niyo, bawat isang simbahan, hello? Diba? Bawat isang simbahan, bawat lokal na simbahan, alam ng Diyos. Nandoon siya sa bawat lokal na simbahan kasi yung Diyos ay, kapag meron 2 o 3 o higit, na nasa ilalim ng kanyang pangalan, nandoon po yung Diyos. Amen? Yun po talaga ibig sabihin nun. Simbahan niya yun eh. Amen? So pati sa Ephesus, alam niya, sabi niya, personal, nandiyan ako sa inyo. Alam ko ang inyong ginagawa. Alam niyo yung ginagawa natin, mabuti man ito o maganda. Kasama natin yung Diyos. Okay? Lalo na sa ating puso, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6, know ye not, your body is a temple of the Holy Spirit. Sa Corinthians din, yung Diyos Ama ay nasa atin. Si Jesus ay nasa atin. Pagmamayari tayo ng Diyos. Kaya alam niya, kasama natin yung Diyos. Kaya dapat tayong hindi matakot. Pero dito sabi niya, alam ko ang inyong ginagawa. Ganon yung pagbati ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pampalubag-loob. Hindi lang ito pampalubag-loob, kundi kasiyahan talaga. Okay? Sa atin, pampalubag-loob, boy, nandito, kamusta ka? Pero siya talaga sabi niya, may kasiyahan akong bibigay sa inyo. Kahit ganyan yung nangyayari sa inyo, kasama nyo ako palagi. Sana ramdam nyo lagi si Jesus sa inyong buhay, lalo na sa oras ng inyong paghihirap, oras ng inyong kasiyahan, yung mga extremes, no? Sobrang saya, sobrang lungkot, sobrang hirap ng buhay. Kasama natin lagi yung Diyos. Sa sobrang saya, ba't sinabi ko sobrang saya? Kasi pag sobrang saya tayo, kadalasan nakakalimutan din natin yung Diyos. Nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos at madalas yumayabang pa tayo pag sobrang saya kasi may tagumpay tayo eh. Amen? Intindihan? Makinig, Jacob ha, para hindi ka antokin. Okay? Yun lang yung dyan, yung mga inaantok dito pag nakikinig tayo at subukan natin maging dasal tayo. Gusto ko maintindihan. Sabi dito, point number 1, may pagbati yung Panginoon. At sa pagbati ng Panginoon, bibigyan tayo ng kasiguraduhan sa mga bagay-bagay lagi. Yung point number 2, pagsubok. Ang sabi dito, point number 2, verse 9. Ito, ang ating title is, How to have a crown of life. Paano magkaroon ng crown of life or the crown of life. Okay? Ito yung nangyayari sa Smyrna. Okay? Paano? Point number 2, sabing ganon. And tribulation. Ano ibig sabihin ng tribulation? Noong una, sabi ko tribulation, paghihirap lang. Hindi ko alam pala ito ay isang form ng torture ng mga Romano. Ngayon yung mga Romano po, galit na galit po sila sa mga Kristiyano
Dahil yung Kristiyano, pag tayo ay Kristiyano ka ba? Sa iyong sarili? Alam mo bang Kristiyano ka? Dapat ibig sabihin, tagasunod ka talaga ni Jesus. Ikaw ay alipin ng Diyos. Siya yung Panginoon natin talaga sinabi. Panginoon ko si Jesus. Wala akong pakialam kung alipin ako. Mas mayabang ako dahil alipin ako ng Diyos eh. Dahil ang aking Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Sana garin nyo yung turing ninyo sa ating Panginoon. Hindi lang puro salita. Alam ko, sinasabi ko to lagi, pero reminder po ito, sana isa puso nyo, isa isip nyo, at isa gawa nyo. Panginoon siya. Naintindihan? Hindi lang puro salita lang. May sabi, alam ko, ang tribulation po, ito yung paghihirap. Sa salita ngayon, paghihirap. Pero isang form pala ito ng torture. Dahil po yung mga Kristiyano, ng mga panahon na yun, lalo dito yung mga taga-Smyrna, ayaw nilang makinig sa mga iba. Sabi, ayaw nilang tanggapin si Jesus, ay yung ibang Diyos-Diyosan, ayaw nilang lumuhod sa emperor na ikaw ang aming Panginoon. Panginoon ka namin dito na ikaw ang aming pinagsisilbihan, na ikaw leader, pero yung Panginoon na ikaw ay aming sasambahin, ayaw nila. Kasi ang Panginoon ng mga Kristiyano, dito mga Smyrna na ito, Panginoon nila si Yesu Kristo lamang. Yung tanging sasambahin nila. Naintindihan ba yon? So yun po sa kanila. At ang tribulation po talaga ganito. Papahigain kayo, nakahitihaya talaga, nakagapos kayo, lalagyan kayo ng mabigat na bagay dito sa inyong dibdib. Ng bagay na flat dito sa inyong dibdib. Tapos pa konti-konti bibigyan niya ng bigat. Konti-konti na bigat yan. Hanggang sa ikaw ay mapipisa. Dahan-dahan yan. Okay lang kapag ikaw ay talagang pinugutan ng ulo, patay ka kaagad. Pero mararamdaman mo yung sakit, yung bigat sa dibdib, hanggang hindi na makahinga, hanggang talagang hirap ka na huminga, hanggang mamatay ka. Ganun po yung ginagawa sa kanila. Yun po ang ibig sabihin ng tribulation talaga, na literal. So, ibig sabihin ng tribulation, may bigat na ibibigay sa inyo, sinasabi ni Kristo dito. Isipin yun, tayo konting bagay lang. Malait lang tayo tungkol sa ating pananampalataya, hindi na natin gagawin. Makikibagay na tayo sa mundo. Yung ating aksyon, nakikibagay na tayo sa mundo. Nakikimura-mura na tayo. Bastos na rin yung ating bibig. Yung ating damit, makikigaya na tayo sa mundo. Kung anong uso sa mundo, makikigaya tayo. Di man natin kayang panindigan yung Diyos. Pero yung Smyrna po ito sa kanila. Sabi nga ng Panginoon, at inyong paghihirap. Okay? Una sa lahat na kanila is paghihirap. Dahil sila po ay hindi lumuluhod sa emperador ng Roma, binigyan sila ng paghihirap. Hindi sila makapagnegosyo. Isipin nyo, nasa mayaman silang syudad. Pero dahil ayaw nila lumuhod sa Diyos-Diyosan ng Romano, ayaw nila luhuran yung emperor ng Romano, hindi sila makapagnegosyo. Isipin nyo na lang yun. Ngayon, pag ikaw ay mahirap, ito talaga ibig sabihin, wala silang makakain. Pwede silang mawala ng lugar na pagtitirhan. Pwedeng wala na sila halos damit na mabili. Yung talagang walang-wala yung kanilang bulsa. At ayaw silang pagbigyan. Isa yan sa mga unang bigat na meron sila. Sila po ay pinagkait ng mga bagay na ito. Negosyo. Ngayon, pinagkakait ba tayo ng negosyo ng ating lipunan? Hindi. Pinagkakait ba tayo ng trabaho ng lipunan natin? Hindi. Baka hindi pa nga tayo umaakit sa antas ng ginagawa ng simbahan ng taga-Smyrna. So, dapat i-check natin yung ating sarili. Diba? Hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay Kristiyano, kayo magiging mahirap. Hindi naman. Bakit sila Abraham, yung mga nananampalataya sa Diyos? Si Abraham matulungin sa lahat. Pero binigyan pa rin siya ng Diyos ng maraming bagay. Hindi hinahabol ni Abraham na yumaman siya. Siya lamang ay masunurin sa Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos ay pinalaki ang kanyang mga ari-arian. Hindi unang inisip niya, yumaman, Diyos lang. Okay? Sinusunod niya yung mga kailangan na gawin. Pero pinarami ng Diyos yung kanyang mga kayamanan. Okay? At marami pang iba. Katulad niya sinabi sa inyo, si Isaac Newton is
Sino gumawa ng Isaac Newton? Newton's Law. Alam niyo yan? Physics niyo? Nung high school? Ano yung mga Newton's Law? Velocity, force, acceleration, kay Newton galing yan. Naintindihan? Siya po isang matinding Kristiyano. Isipin nyo. Si Colgate, yung unang may-ari ng Colgate talaga, siya po ang binibigay niya po sa simbahan para sa Diyos, 90% ng kanyang kayamanan, 10% yung mga pangangailangan niya na. Hindi naman siya magkarudong tao. Pero pinalago ng Diyos yung kanilang mga, si Newton, nakilala natin hanggang ngayon. Diba? Si Colgate, so iba na yung may-ari ng Colgate ngayon, pero dati, pinalaki ng Diyos yung Colgate. Marami pa. Marami pa. Okay? Pero yung mga bagay na yun, dito lang kasi sila talaga ay pinigilan ng gobyerno. So ito yung unang paghihirap, parang binigay ng bigat sa kanilang dibdib. Sabi dito, but thou art rich. Ang sinasabing mayaman dito, nandito tayo sa mundo eh. Pero kayo ay mayaman kasi kasama niyo yung Diyos. Kung ang Diyos ang nagmamay-ari talaga ng lahat, e pagkatapos ng buhay po natin dito, ay saan tayo? Diba? So sinasabi natin, mamaya i-expound pa natin yan. And I know the blasphemy. Itong blasphemy ay pagbabastos, pagbibintang sa kanila. Ito po ay isang bigat na binigay. Blasphemy ng alin? Blasphemy of them which say they are Jews. Sinasabi nila sila ay Hudyo. Okay? Sila ay Hudyo. Sabi mga Hudyo sila. Pero totoo sila po ay simbahan ng demonyo. So dito, sa bigat dito, hindi sila makapunta sa templo ng Diyos o sa sinagoga. Ang sinagoga kasi ay hindi templo. Ito ay lugar ng kung saan pwede silang magsamba. Hindi sila makapagsamba sa maayos sa lugar. Kasi sinasabi ng mga Hudyo doon, na hindi naman talaga Hudyo sa puso, ibig sabihin ng Hudyo sa puso ng Panginoon dito, ay talagang may pananampalataya sa Panginoon, tagapag-worship ng Panginoon talaga. Pinagbintangan sila. Okay? Una sa lahat, sinabi sa kanila, isa sa mga pinagbibintangan sa kanila, sila po, dahil tinatawag ng mga sa kanila ay diyan, pinagbintangan sila ng, sa kanilang pag-worship, pagsasamba, sila ay may orgy. May kabastusan doon. So, ginagawa silang kahalayan doon sa kanilang pag-worship. Siniraan sila. Nasubukan nyo na bang siraan kayo ng todo-todo? Ng kilalang mga tao? Ang hirap nun. So, siniraan silang siniraan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ayaw niya na naninira. Nakikita nyo sa Proverbs. Nakita nyo doon, nakalagay doon sa ating worship area doon kila Eton. Ayaw na ayaw ng Diyos yun. Isa sa pinaka-ayaw ng Diyos. Ano pa isang pagsisira? Dahil tawag natin sa isa't isa, mga kapatid, di ba? Brothers and sisters. Sabi nila, itong mga ito ay yung pinaka-importante na function ng gobyerno din ng Roma ay pamilya. Sabi nila ng mga Hudyo na to, itong mga Kristiyano na ito, anti-family ito. Kasi yung pamilya nila, sila lamang nananampalataya sa Diyos. Ayaw nila yung pamilya nila. Pinagbintangan pa sila ng isa pa. Naintindihan? Ano sinabi ko? Makinig. Para magising ka, makinig ka. Okay? Din tayo. Lang technique lang yan. Tinuturuan kita. Hindi ako galit sa'yo. Gusto ko matuto ka makinig. Pati sa klase mo. Amen? Kasi narinig ko dati, teacher mo dati last 2 years ago. Sana hindi ka na ganun. Okay? Makinig tayo. So, ganun yung ginagawa. Uy, pinagbibintangan. Gusto mong pagbintangan, siraan ka sa mga tao? Ikaw, gusto mo? Ikaw. Pahirap. Sila mga kilalang mga Hudyo to, mga leader po ng sinagoga nila, sinisiraan sila. Asing sirang-sira yung katauhan nila, bigat ito. Tinotorture sila. Hindi na sila makapag-worship doon sa maayos na lugar para sa Panginoon. Sisiraan pa sila ng mga ganong bagay. Tapos ang sabi rin po dito, marami pa yan, nakaligtaan ko lang nung pinag-aaralan ko po ulit ito. Sabi doon, ito mga Hudyo na ito, hindi talaga sila nananampalataya sa akin. Sarili lang nila yung pinapalaki nila. Pinagmamayabang nila yung kanilang sarili. So yun yung unang bigat. Pangalawang bigat yung una, yung gobyerno mismo, hindi sila binibigyan ng karapatan para magtrabaho o magkanegosyo.
So, dalawang bigat na yung napag-aralan natin. So, mabigat ito. Sa inyong buhay, pag nangyari ito, baka hindi na ako mananampalataya sa Diyos. Pag hindi talaga mananampalataya, lalabas at lalabas yan sa mga panahon na yan. Okay? Mananampalataya kaya talaga kayo? Okay? Sana gawin natin lagi yung para sa Panginoon. Amen? Okay? So, yung mga bagay na yan, pinapahirapan sila. Sabi nga dito, huwag kayong matakot sa mga bagay nito. At sabi dito, isa pa, kayo po ang iba sa inyo, yung pangatlong bigat. Kukunin kayo. Sabi dito sa verse 10, fear none of this, huwag kayong matakot sa mga bagay nito, na kayo ay, thou shall not suffer, hindi kayo mahirapan. Behold, ang demonyo, ang iba sa inyo ay kukunin para lagay sa preso. Ito torture doon. Para kayo masubukan at kayo magkakaroon ng paghihirap. So, iba kukunin talaga. Physical na kukunin at papahirapan, ito torture doon sa preso. Pag nalaman na ikaw ay hindi nananampalataya, pwede kang pagtripan, dadamputin ka na lang, dadalhin ka sa preso, at ikaw ay ito torture. Meron isang kwento dito si Polycarpio, isang matinding Kristiyano nung mga panahon 65 AD at siya pinanganak to 100 plus AD. Okay? Siya po ay talagang magiting na Kristiyano. Talagang nagpapangaral siya ng salita ng Diyos. Kahit alam niyang delikado sa kanyang buhay. Yung mga naninira po tungkol sa salita ng Diyos, yung iba minsan sinusubukan nilang ibahin yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Pero si Polycarpio po ay talagang sobrang tindi yung pananampalataya niya. Kinokorek niya yung mga maling turo po na ito. Gamit niya, salita rin ng Diyos. Ngayon, ginagawa sa kanya, nung minsan nahuli siya, sabi niya, luluhod ka na ba sa aming emperador? Para siyang gawin mong Panginoon at hindi mo nagagawin Panginoon si Jesus para ikaw ay maligtas ang iyong buhay? O hindi? Pag ayaw mo, papatayin ka namin. Si Polycarpio po kahit kailan, sabi niya, hindi. Mas gugustuhin ko pang mamatay physical. Sabi, sige, susunugin ka namin. Kasi pwede kang, di ba, yung mga form ng torture dati, bubuhusan ka ng dugo ng hayop, papatakbuhin ka doon sa kagubatan, tapos may mababangis na hayop doon, ang gagawin ng mababangis na hayop sa'yo? Habulin pa? Kakainin ng buhay. Isipin mo na lang yun. Pag kinagat ka ng aso, masakit na. Yung ayaw kang bitawan, ikakainin ka pa ng buhay. Killing me softly na naman yun. Diba? Yung iba, tinatanggal yung laman ng troso, lalagay sila sa loob ng troso, ano gagawin? Nalagariin ng buhay. Sakit nun. Nakikita nyo iba, pinapako sa krus? Ang pagpako sa krus, mga 3 araw, 4 na araw bago ka mamatay. Pinapadugo ka pa konti-konti. Isipin mo, nakakangawit yun, nakaganon, tapos ang hapdi-hapdi dito niya. Hanggang mamatay ka sa gutom at kawalan ng dugo. Yung iba, torture and tribulation, dinadaganan dito. At kung ano-ano pang paghihirap, iba sinusunog. Si Polycarpio po sabi, kapag ayaw mong itakwil si Jesus bilang iyong Panginoon at lumuhod sa aming emperador, susunugin ka namin. So ginawa kay Polycarpio, ganun sinunog. Doon po sa pinakagitna ng plaza, naglagay po sila doon ng maraming kahoy. Sabi ni Polycarpio, yung kadalasan po, ipapako sila doon sa parang poste para hindi sila makawala. Sabi ni Polycarpio, huwag nyo na ako ipako, itali nyo na lang ako. Para hindi ako masyadong, pag nasaktan ako, hindi ako mahirapan. Hindi ako magpiwipiglas. Tali nyo na lang, hindi nyo na ako kailangan ipako, hindi ako tatakbo. Sabi niya ganun. Ganun nangyari kay Polycarpio, sinunog siya ng buhay. Pero tayo, ayoko, tatakwil ko na si Jesus. Pag hindi ka talaga Kristiyano, pipike-pikean ka lang dyan, aalis ka na. Pero taga Smyrna si Polycarp, ang pagkakaaral ko. So, ganun po katindi yung mga Kristiyano ngayon. Tayo kaya ganun tayo. Dapat na ipaglaban tayo sa mga tukso sa atin. Amen? Kaya natin yung simbahan ng Smyrna. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo na Bible reading, dasal tayo sa Panginoon, devotion,
Pag soul winning lagi, isa sa bagay po yan na magpapalalim ng ating pananampalataya. Isang test po sa inyo yung soul winning. Pati Bible reading. Kasi tamad tayo lahat sa Bible reading. Pag darasal kayo, nagdarasal pa kayo. Paano na nasabi natin Panginoon natin si Jesus? Kasi pag binabasa natin yung Bible ng buong puso, ang dami nating natututunan doon kung ano yung tama at mali. At naipagbigay ito ng kalakasan sa atin na gawin yung mga tama. May bibigay ito ng saya sa atin sa gitna po ng kahirapan sa ating pananampalataya. Amen? Kyrie? Amen? So, ayan. Hindi naman pinagtitripan yung mga bata, pero kadalasan na kasi yung bata nawawalan sa focus, kaya mas nakatingin ako sa inyo kaagad, ha? Huwag po sana kayo mainis. Sabi ito, thou shall have tribulation 10 days. Hindi lang po ibig sabihin 10 days. Ang 10 days po dito kasi, ibig sabihin sa Romano ng mga panahon na yung maiksing panahon lamang. So yung first point natin, pagbati ng Diyos. Dito yung pagsubok. 10 days. Ang ibig sabihin ng 10 days dito sa ating buhay. Di ba sabi nga, this world is not our own. I'm just a passing through. Maraming verses dyan. Okay? Yung buhay po natin, ang average, sabi sa Biblia, is 70. Pero syempre, average yun Okay? Yung buhay natin dito sa mundo, maiksi lamang. Pero yung buhay na pagkatapos ito ay magsawalang hanggan na. Ngayon, ito yung sinasabi ng Panginoon, itong paghihirap nyo, maiksi lang yan sa mundo. Maiksi lamang sa mundo yan. Kaya lagi ko pong minsan, di ba, sa pulpito, sabihin natin yung buhay natin ganito. Pero yung walang hanggan, yung dyan, tsaka dyan, yung hindi nyo na makikita, walang hangganan na yan. So, pagtitiisan nyo ba, gusto nyo maganda yung buhay nyo dito sa mundo para itakwil si Jesus? O gusto, at tapos pagkatapos ng buhay dito, pupunta kayo ng impyerno? Diba? Ilang libong taon na po yung mundo nga, about 4,000, 5,000 ayon sa Biblia, or 6,000 years. Pero yung mga sinaunang tao na nanampalataya, ilang libong taon na sila sa langit. Masaya sila. Yung mga hindi na nanampalataya, nakikita natin lagi yan sa Biblia, nasa impyerno sila, nahihirapan. Hindi pa natatapos magpasawalang hanggan pa ang kanilang paghihirap sa galit ng Diyos. Kasi pinaparusahan na sila ng Diyos. So magbili kayo. Ma-torture kayo dito, mahirapan tayo dito sa mundo dahil tayo nananampalataya sa Diyos? O hindi? Pero yung Diyos po, sa Smyrna, tuwang-tuwa po siya. Kaya sinabi niya, mahirap kayo dito kasi pinapahirapan kayo ng tao. Pero mayaman kayo kasi ako ang inyong Ama. Naintindihan? At ang Diyos ang may-ari ng lahat. At sana naintindihan niyo po yan. Sa verse 11 sabi nga dito sa verse 10 days lang yan o maiksi lang. Be thou faithful. Maging mananampalataya kayo unto death. Ito yung pangako ng Panginoon. Ulit, I will give thee a crown of life. Meron kayong corona, ang pangalan niya is corona ng buhay. Ito'y kapares ang buhay na walang hanggan. Tunay ba kayong Kristiyano? Hindi ito dahil, Kristiyano ka. Hindi, pa konti-konti yung paglago. Oo, palago yung pananampalataya nyo. Pero umpisa pala ng ugali nyo kaya kayo naging Kristiyano kasi gusto nyo maging Panginoon talaga si Yeso Kristo. Oo, sa simula, magkakalat kayo na magkakalat, pero yung puso nyo para sa Diyos talaga. Naintindihan? Maraming pastor sabi, hindi dapat ng ganun, dapat bilang isang Kristiyano, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon talaga. Kaya nga yung pinaka-summary, di ba? 2 weeks ago or last week ba yun? Ano yung summary ng salita ng Diyos? Yung kanyang, kautusan? The first and greatest commandment is, he said unto him, mahalin mo yung Diyos ng buong puso. Ibig sabihin, buong damdamin mo. Lahat ng kagustuhan ng puso mo para sa Diyos. Hindi niya sinabi, kapag ikaw lumago ng mananampalataya, saka ka palang gumanon. Hindi, sa umpisa pa lang. Ganun na talaga dapat tayo. Oo, magkakamali. Siyempre, hindi pa natin napapractice ng maigi, pero yung puso natin para sa Diyos natin, iniiwas-iwasan na natin yan. Buong kaluluwa, ang kaluluwa natin, ibig sabihin ng buhay natin, buong buhay natin para sa Diyos na. Sinabi, hindi,
pag mga 2 years ka na sa pananampalataya sa kapalang. Hindi po. Instant dapat yung dahil yung Diyos yung magbabago sa atin, hindi ating sarili. Amen? Buong isip. Ibig sabihin, pinag-iisipan natin yan buong lakas sa pisikal. Naintindihan? So pag nababasa na natin sa Biblia yung mga tama, yun na yung gawin natin. Kung ano yung mali, iwasan na natin. Oo, madadapa tayo, pero sa pagdapa natin, dapat ayaw na natin ulitin yun. Amen? Pag nadapa tayo. Lord, sorry, gusto kong gawin yung tama sa'yo. At gawin natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip, lahat ng mga bagay na gusto ng Diyos. Kahit sa oras na ikaw ay pwedeng patayin. Amen? Dahil sa iyong pananampalataya. Ano sinabi ko? Sana maalala mo, ha? Okay? Sana maalala mo. Ano sinabi ko rin? Sana maalala mo rin. Okay? Hindi ko kayo pinapaya. Gusto ko lang po na sana maalala nyo itong mga ito. Okay? Ginugulat ko lang kayo para lagi kayong gising. So ito yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, siya na may tenga, siya na may pandinig. May pandinig ba yung bawat isa dito? Ninong maklak na yun? Sinong bingi? Nakatingin kayo kaya pangundek. Ano, nakakarinig yun. So, walang bingi dito. Pakinggan natin itong salita ng Diyos. Hindi salita ni pastor. Nasa sa Biblia tayo nakabase. Amen? Sabi ganun. Makinig. Sabi, kung ano sinasabi ng Espiritu, banal na Espiritu ang sinasabi sa mga simbahan. Siya na nakakapaglagpas sa mga dito ay hindi papahirapan hanggang sa ikalawang kamatayan. Hindi tayo mapupunta sa ikalawang kamatayan. Uy! Sabi, sino daw makakalagpas dito? Ibig sabihin, gawa natin ito? Hindi po. Pag tinignan po ulit natin yung 1 Corinthians chapter 1, verse 8. 1 Corinthians chapter 1, verse 8. 1 Corinthians chapter 1, verse 8. Kasi ang mga points po natin pagbati, pagpapahirap, at pangako. Kasama sa pangako ng Diyos dito, pero sa korona ng buhay, okay? Sabi dito, sa 1 Corinthians verse 1 and 8, simulan niyo sa 7 or verse 1 ito. Sabi sa verse 8, who shall also confirm you unto the end? Ang ibig sabihin ng confirm dito, magtataguyod sa'yo. Ang sinasabi dito, ang Jesus natin, ang ating Panginoon, ang magtataguyod sa atin. Hanggang sa dulo. Hindi natin sariling gawa na magtataguyod tayo sa dulo. Okay? Siya yung magbibigay sa atin ng lakas hanggang sa dulo. That you may be blameless. Para ikaw ay makitang walang kasalanan. Sabi nga nun, sa oras na dumating ang ating Panginoong si Jesucristo. At sinabi rin yan sa 1 Thessalonians 3 verse 13. Hanggang sa dulo, 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. To the end, sa dulo, na kayo ay itataguyod sa inyong mga puso na wala kayong kasalanan. Hindi kayo mapagbibintangan o masasabihin ng unblameable in holiness. Ibig sabihin, ang kabanalan ninyo ay walang mali. Perpekto ang inyong kabanalan para sa harap ng Diyos. Kahit ang ating Ama, na makikita ng Diyos Ama, uy, walang kasalanan yan. At sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, kasama ng kanyang mga santo. Naintindihan niyo po ba ito? 1 Thessalonians 3 verse 13, 1 Corinthians verse 1 and 8, and 1 Thessalonians 5 verse 23. At sabi, and the very God, ang pinaka-Diyos natin, isa lang naman talaga siya, ng kapayapaan, ay ihihiwalay tayo ng buo. At ako ay nagdarasal sa Diyos para sa inyong kabuuang espiritu at kaluluwa na ang inyong katawan ay talagang may preserve o hindi masisira o mapapakita walang kasalanan hanggang sa pagdating ni Jesucristo na ating Panginoon. So, sino magtataguyod sa atin? Yung Diyos. Dahil kapag tunay ang pananampalataya mo sa Diyos, tinanggap mo siya bilang tunay na Panginoon. Siya nang bahala. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu ay laging nandyan sa atin, pinapaalala sa atin yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin at hindi dapat gawin. At nagdadala siya ng mga tao na magtuturo sa atin, magpapaalala sa atin kung ano yung dapat natin gawin na ayon sa Biblia. Amen? So una, para magkaroon ng crown of glory, binabati tayo ng Panginoon, may pagbati siya. Sabi niya may paghihirap din tayo.
blessing tayo ngayon yung paghihirap natin dito sa Pilipinas ay hindi katulad ng mga panahon ng taga Smyrna. Pero bakit tayo malamya sa ating pananampalataya? Siguro maton nga kayo, personal, physical. Pero sa pananampalataya nyo, bakit hindi kayo mga para sundalo? Para sundalo. Pag dumating na dyan yung mga pana, o kaya nilabas pala yung baril, tumakbo na kayo. Umayaw na kayo. Ay gagawin ko na nga lang yung uso sa mundo. Yun yun. Pangatlo, may pabuya. Isipin nyo siya na naghirap para sa atin, para tayo maligtas. Pero siya rin po ang magme-maintain para sa atin. Amen? So, tandaan po natin yan. Ulit, bago po tayo magkaiba yung pagsubok sa tukso. Pagsubok, wala tayong kayang pagsubok. Yung tukso, alam ng Panginoon hanggang saan yung limit ng pananampalataya natin sa Kanya. Kaya hindi tayo bibigyan ng tukso na alam niya na hindi pa natin kaya ng pananampalataya na pinapractice natin para sa Kanya. Amen? Kaya umiwas tayo sa tukso. Basa tayo ng Bible. Reminders natin, sana may checklist kayo doon. Nagbasa na ba ako ng Bible? Nagpray, nagpasalamat na ba ako sa Panginoon? Pinagpray ko na ba yung mga kasamahan ko? Diba? Devotion, nagbasa na ba ako? Na pinadala ni Pastor kagabi. Tamad naman ni Pastor, walang devotion. Wala man nagre-reklamo. Pastor, sana yung devotion? Parang pinapabayaan nyo lang. Ay, wala devotion. Wala akong babasahin. Sana, ganun. Sana, Pastor, sana yung devotion? Ba't di kayo nagbibigay? So, pangatlo, soul winning. Pang-apat pala, soul winning. Checklist natin yan bilang isang simbahan dito sa True Vine Baptist Church. Amen? May kumuha na ba ng truck sa'yo? Wala pa rin. Oh, yan. Thank you. Makukuha na kayo ng trucks. At least isang tao, bigyan nyo dyan. Pag-pray nyo rin yung tao na yan. Sana yan, libre po yan. Huwag kayong maniningil sa trucks, Huwag kayong hihingi ni piso dyan. Amen? Huwag kayong tumanggap ng pera dyan. Amen? Sabi magandang balita po ito. Si Kristo po ay namatay para sa kasalanan niyo, nilibing na buhay na magmuli. Ang gusto niyo lang itanggapin niyo siya bilang Panginoon. At sana intindihin niyo kung ano ibig sabihin ng Panginoon para ma-explain niyo rin. So let's pray. Lord, ako po ay nagpapasalamat pagkat hindi naman po ako makapagsalita ng tama kung hindi po ninyo gabay. At Lord, naway lahat ng mga tama na nasabi ko ay mapansin kayo po at hindi ako. And we also pray din, Lord, na pag may mali po ako nasabi, i-rebuke niyo po ako. And also pray din, Lord, na we pray na lahat ng mga bagay po na ito, na yung kayo lagi ay nasa sa amin, binabati niyo po lagi kami, kasama po namin kayo lagi. Sa pagsubok po, Panginoon, sana hindi kami kagad umayaw. Kasi yung pagsubok lang po namin ay madadali, hindi po katulad ng mga taga-Smyrna. Gayon din po, Panginoon. Sana lahat po dito ay tunay na ligtas at magkakaroon ng pabuya ng korona ng buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ako po ay inyong ginamit. And Lord, basbasan niyo po yung bawat isa. Bigyan niyo sila ng sobrang mga bagay na meron po sila. At naway po kayo po ay lagi nilang maluwalhati. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.